Isang malakas na kalabog ang bumasag sa perpektong hapon ni Amanda. Ang pinggan na porselana, kasama ang mamahaling slice ng cake, ay nagkandabasag-basag sa sahig na marmol. Kasabay nito ang isang sigaw na puno ng babala. "Huwag mong kainin yan!" Napatitig si Amanda sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan, si Firman, ang bago nilang hardinero. Nakasuot ito ng maruming damit trabaho at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ang mga mata nito ay nanlilisik, nakatutok sa kanya na para bang siya ang pinakamalaking panganib sa buong mundo. Nagsalubong ang kilay ni Amanda. Isang nag-aalab na galit ang unti-unting umakyat sa kanyang dibdib. Pinapawi ang kalmadong pakiramdam na kanina lang ay bumabalot sa kanya. Kanina lang ang lahat ay nasa ayos. Kanina lang, hawak niya ang buong mundo sa kanyang mga palad. Isang matagumpay na board meeting sa umaga, kung saan ang bawat salita niya ay batas at ang bawat desisyon niya ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. At ngayon, sa kanyang kaarawan, nararapat lang na maging perpekto ang lahat. Anong karapatan mong pumasok dito at mag-iskandalo? Malamig niyang tanong. Ang boses niya, na sanay magbigay ng utos sa mga ehekutibo, ay tila walang epekto sa hardinero. Hindi ito sumagot. Sa halip, ang mga mata nito ay napunta sa sahig, sa isang maliit na pusa na kanina lang ay masayang naglalaro sa kanyang paanan. Ang pusa niyang si Kuting. Sumunod ang tingin ni Amanda. At doon, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Kuting ay nakahandusay sa sahig, nanginginig, at bumubula ang bibig. Ang maliit nitong katawan ay kinukumbulsyon sa isang paraan na hindi natural. Sa tabi nito ay ang kapirasong icing mula sa cake na nahulog. Ang icing na dinilaan nito, ang galit sa dibdib ni Amanda, ay napalitan ng isang matinding kilabot na mabilis na gumapang sa kanyang buong katawan. "Kuting!" Sigaw niya, akmang lalapit sa alaga. "Wag, ma'am!" Ay muling sigaw ni Firman, hinaharangan ang daan niya. "Tulong! Tulungan ninyo ang pusa ko!" Baling ni Amanda sa kanyang tsorizal at Tia Norma na ngayon ay nakatayo na rin, gulat na nakatingin sa eksena. "Diyos ko, Amanda, anong nangyayari?" Nag-aalalang sabi ni Tia Norma, mabilis na lumapit at niyakap siya. Ang yakap nito ay mahigpit. Ngunit sa halip na makaramdam ng kapanatagan, mas lalong nanlamig si Amanda. "Ang cake!" "May laso ng cake," sabi ni Firman sa isang boses na mahinahon ngunit puno ng katiyakan. Napatingin si Amanda sa cake na nasa mesa. Maganda ito. Perpekto, pinalamutian ng mga puting rosas na gawa sa asukal. Isang regalong dumating kaninang tanghali. Walang pangalan ang nagpadala. Inakala nilang galing sa isang business partner. Ang kanyang tiyahin pa nga ang nagpumilit na tikman niya ito kaagad. "Tingnan mo ang ginawa mo," galit na sabi ni Chorizal. Itinuturo si Firman. "Nanggugulo ka lang. Baka naman may sakit lang talaga ang pusa." Ngunit ang panginginig sa boses ng kanyang tiyuhin ay hindi maitago. Ilang sandali pa, tumigil sa pangingisay si Kuting. Ang maliit nitong katawan ay nanigas, wala ng buhay. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Amanda. Hindi dahil sa pusa, kundi dahil sa katotohanang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Ang cake na iyon ay para sa kanya. Ang lason na yon ay para sa kanya. "Tumawag kayo ng pulis," utos ni Amanda. Ang boses ay nanginginig. Ngunit may bigat ng isang CEO. Mabilis na kumilos ang mga katulong. Si Tia Norma ay hindi bumibitaw sa kanya. Bumubulong ng mga salitang pampalubag-loob. Si Tiorizal naman ay palingalinga. Tila hindi alam ang gagawin. Dumating ang dalawang pulis. Tiningnan nila ang pusa, ang cake, at si Firman. Ang kanilang mga tanong ay tila walang kabuhay-buhay. Isang routine na kailangan lang tapusin. "Maaring food poisoning lang, ma'am," sabi ng isang pulis. Mahirap patunayan kung sinadya.
lalo na't walang pangalan ang nagpadala. Hindi ba kayo mag-iimbestiga? Sinusubukan akong patayin, giit ni Amanda. Gagawin po namin ang aming makakaya, sabi ng pulis sa paraang alam ni Amanda na nangangahulugang wala silang gagawin. Pagkaalis ng mga pulis, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa malawak na sala. Ang katawan ni Kuting ay kinuha na. Ang basag na pinggan ay nalinis na. Ang natira na lang ay ang magandang cake sa mesa, isang paalala ng kamatayang kakatok sana sa kanyang pintuan. Napatingin si Amanda sa mga taong kasama niya sa silid, ang kanyang tiya Nurma na nag-aalaga sa kanya mula nang mamatay ang kanyang mga magulang, ngayon ay may bakas ng pekeng pag-aalala sa muka. Ang kanyang tiyo Rizal na pinagkakatiwalaan niyang humawak sa pananalapi ng kumpanya ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. At si Firman, ang estrangherong hardinero na nanatiling nakatayo sa isang sulok, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagbabantay sa kanya. Ang tanging tao sa silid na nagsabi ng totoo. Isang malamig na tanong ang gumuhit sa kanyang isipan. Isang tanong na mas nakalalason pa kaysa sa anumang kemikal. Kung ito ay isang planong pagpatay, sino ang may pakana? Napalunok si Amanda habang pinagmamasdan ang mga mukha sa kanyang paligid. Ang salarin ba ay kasama niya ngayon sa loob ng silid na ito? Mula sa kinatatayuan niya sa hardin, sa ilalim ng isang malagong puno ng mangga, tanaw ni Firman ang lahat. Ang pag-alis ng mga pulis, ang pilit na ngiti at pag-alo ni Doña Nurma kay Amanda, ang hindi mapakaling paglalakad ni Don Rizal sa sala, habang hawak ang kanyang cellphone. Hindi siya hardinero, o hindi lang iyon ang buo niyang pagkatao. Sa likod ng mga kamay na may kalyo at damit na may mantsa ng lupa, ay mga matang sinanay na magmasid. Mga matang marunong magbasa ng kilos na hindi kayang itago ng bibig. Nakita niya ang halos hindi mapansing pagbilis ng paghinga ni Don Rizal nang tanungin ito ng pulis. Nakita niya kung paanong ang mga kamay nito ay bahagyang nanginginig habang nagtitimpla ng tubig. At higit sa lahat, nakita niya ang mabilis na pag-utos ni Doña Nurma sa isang katulong na iligpit agad ang lahat ng bakas ng cake bago pa man dumating ang mga investigador. Masyadong mabilis, masyadong malinis. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Ang sistema, ang bulok na sistema na minsan niyang sinubukang linisin. Naalala niya ang mukha ni Marco, ang kanyang partner noon, nakangiti, puno ng pangarap. Bago ito natagpuang walang buhay sa loob ng sarili nitong sasakyan, isang biktima ng aksidente, isang kaso ng korupsyon na ibinaon sa limot, kasama ang hustisya para sa kanyang kaibigan. Iyon ang araw na tinalikuran niya ang kanyang plaka at baril. Ipinangako niya sa sarili na mabubuhay siya ng tahimik, malayo sa gulo, malayo sa mga kasinungalingang kayang bilhin ng pera. Ngunit heto siya ngayon, nakatayo sa gitna ng isang bagong kasinungalingan. At sa gitna nito ay si Amanda, isang babaeng tila may pader na bakal sa kanyang paligid. Pero kanina, sa isang saglit, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Isang takot na pamilyar sa kanya. Ang takot ng isang taong alam na may panganib, pero hindi alam kung saan magmumula. Hinintay niyang lumalim ang gabi, nang ang mga ilaw sa malaking bahay ay isa-isa nang namatay, at ang tanging maririnig na lang ay ang huni ng mga kuliglig. Tahimik siyang gumalaw. Alam niyang imposible nang makuha ang cake. Siguradong itinapon na yon sa paraang hindi na mapapakinabangan. Pero ang kahon, ang packaging, baka may naiwan. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga basurahan sa likod ng kusina. Ang isa ay puno ng mga nabubulok na gulay. Ang isa naman ay mga tuyong dahon. Sa pangatlo, sa ilalim ng mga basang dyaryo, nakita niya ito. Ang puting kahon na may eleganteng ribon. Maingat niya itong kinuha at dinala sa maliit niyang kwarto sa likod ng mansyon. Walang pangalan, walang address.
Pero sa gilid ng takip, may isang maliit na logo na nakatatak. Isang anghel na may hawak na tinapay at sa ilalim nito ay ang mga salitang Angel's Bake Shop. Simple lang, ngunit sa mga mata niyang sanay, may mali. Ang pagkakalimbag ay hindi perpekto. Tila ginawa sa pagmamadali. Kinabukasan, habang nagdidilig ng mga halaman, malapit sa bintana ng library, sinubukan niyang kausapin si Amanda na nag-iisang nagkakape doon. Ma'am Amanda, magalang niyang tawag. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may bakas pa rin ng pagod at pag-aalala. Yes, Ferman? Yung kahon po ng cake. Nakita ko kagabi. May pangalan ng bake shop. Sinubukan kong hanapin sa internet, pero wala pong Angel's Bake Shop na nakarehistro kahit saan. Tinitigan siya ni Amanda ng ilang segundo. Isang tingin na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ay isang maliit na buntong hininga ang kumawala rito. Salamat sa iyong pag-aalala, Firman. I appreciate it, pero kaya ko nang asikasuhin to. The police are handling it. Ang pader ay muling nakataas. Ang CEO ay muling naupo sa kanyang trono. Tumango na lang si Firman at tumalikod, dala ang isang bigat sa dibdib. Paano niya ipapaliwanag dito na ang mga pulis na yon ay hindi mapagkakatiwalaan? Na sa mundong ito, ang hustisya ay madalas para lang sa mga kayang magbayad. Bumalik siya sa kanyang trabaho sa hardin, ngunit ang kanyang mga tainga ay nanatiling alerto. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng sliding door ng library. Si Don Rizal, may kausap ito sa cellphone, ang boses ay pabulong at puno ng pag-aalala. Lumapit si Firman sa isang malaking paso, nagkunwaring inaayos ang halaman. Sapat na malapit para marinig ang pinag-uusapan. Hindi pa niya alam. Sa tingin ko, nanginginig ang boses ni Don Rizal. Oo, delikado na. Kailangan na nating mag-ingat. Anong gagawin natin? May sinabi ang tao sa kabilang linya. Biglang namutla si Don Rizal. Sigurado ka ba? Baka naman may ibang paraan. Muli, may sagot mula sa kabilang linya. Sige, gagawin ko. Ibinaba ni Rizal ang tawag, napasandal sa pader at napahawak sa kanyang dibdib na tila hirap huminga. Mula sa kanyang kinatatayuan, naramdaman ni Firman ang panlalamig ng kanyang dugo. Ang narinig niya ay hindi pag-aalala ng isang tiyuhin para sa kanyang pamangkin. Iyon ay boses ng isang kasabwat na natatakot. Hindi na ito simpleng pagdududa. Ito ay katiyakan. May malaking panganib na bumabalot sa mansyon na ito. At si Amanda ay nasa mismong gitna nito. Walang kamalay-malay na ang mga taong dapat magprotekta sa kanya ang siya palang mga lobong nag-aabang. Isang nakakakilabot na ngiti. Iyon ang huling imahe sa isipan ni Amanda bago siya nagising, hinihingal at basang-basa ng pawis. Sa kanyang panaginip, nasa isang magandang hardin daw siya. Nakaupo sa isang picnic. Nasa harapan niya ang birthday cake. Perpekto at buo. At ang kanyang tiya Nurma, nakangiti ng napakatamis, ay dahan-dahang sumusubo sa kanya ng isang piraso. Ngunit sa bawat subo, hindi tamis ang kanyang nalalasahan, kundi pait. Ang pait ng lason. At habang nilalamon siya ng dilim, ang ngiti sa mukha ng kanyang tiyahin ay lalong lumalawak hanggang sa maging isang nakakatakot na imahe ng kasamaan. Napabalikwas siya ng bangon. Ang katahimikan ng kanyang maluwag na kwarto ay tila nakakabingi. Ang malambot na ilaw mula sa lampshade ay nagbibigay liwanag sa mga mamahaling gamit sa paligid, ngunit wala sa mga ito ang nakapagbigay sa kanya ng kapanatagan. Sa loob ng 2 araw, sinubukan niyang ibalik ang lahat sa normal. Pumasok siya sa opisina, nagpatawag ng mga meeting, at pumirma ng mga dokumento. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na isa lang iyong masamang biro, isang pagkakamali. Na ang babala ni Firman ay dala lang ng pagiging praning. Na ang narinig niyang usapan sa telepono ng kanyang tiyo Rizal ay tungkol sa negosyo. Pero tulad ng lason,
Ang pagdududa ay unti-unti nang gumagapang sa kanyang sistema. Pinaparalisa ang kanyang tiwala. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Amanda, anak, gising ka na ba? Ang boses ni Tia Norma, malambing at puno ng pag-aalala. Bumukas ang pinto at pumasok ito. May dalang tray ng almusal, kape, tinapay, sariwang prutas, ang karaniwang almusal na inihahanda nito para sa kanya tuwing umaga mula pa noong bata siya. Ngunit ngayon, ang simpleng gesture na yon ay tila isang pagbabanta. Tiya, pilit niyang ngumiti. Hindi ka na naman siguro nakatulog ng maayos, sabi nito. Inilapag ang tray sa tabi ng kama. Hinaplos nito ang kanyang buhok. Huwag mo nang isipin ang nangyari. Ang mahalaga ay ligtas ka. Nandito lang kami ng tsorizal mo para protektahan ka. Ang mga salitang yon na dating nagbibigay sa kanya ng lakas ay tila mga tanikalang pumupulupot ngayon sa kanyang leeg. Ang bawat haplos ay parang haplos ng ahas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itulak ang kamay nito. Ngunit nanatili siyang tahimik, isang perpektong estatwa ng pasasalamat. Salamat po, tiya. Kailangan ko na pong mag-asikaso para sa opisina. Iyon lang ang tanging paraan para makatakas. Ang opisina. Ang kanyang kaharian. Ang nag-iisang lugar kung saan pakiramdam niya ay kontrolado niya ang lahat. Pagdating niya sa kanyang high-rise office, kung saan tanaw ang buong syudad, agad siyang nagpabuhos ng trabaho, mga report, mga numero, mga projection, anumang bagay na makapag-aalis sa kanyang isip mula sa mga anino na humahabol sa kanya. Ngunit habang tinitingnan niya ang isang financial statement, isang malaking numero ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang fund transfer na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, ginawa nung isang linggo. Ang transaction ay para sa isang supplier na hindi pamilyar sa kanya. For expansion materials, nakasulat sa description, kinutuban siya. May kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang likuran. Tumayo siya at nagtungo sa filing cabinet kung saan nakatago ang mga original copy ng lahat ng mahahalagang transaksyon. Kinuha niya ang folder para sa buwan na iyon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanap ang partikular na dokumento. At natagpuan niya ito. Isang request for fund transfer. At sa ilalim, sa espasyo para sa approval, nakita niya ang kanyang pangalan. Ang kanyang pirma. O, isang bagay na kamukhang-kamukha ng kanyang pirma. Napasinghap siya. Ang bawat kurba, ang bawat guhit, halos perpekto. Ngunit alam niya. Alam na alam ng kanyang mga kamay, ng kanyang mga mata. Hindi siya ang pumirma nito. Ito ay isang peking pirma. Nabitiwan niya ang dokumento. Ang papel ay marahang nahulog sa sahig, tila isang puting bandila ng pagsuko. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok. Ang mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng syudad sa labas ng bintanang salamin ay naglaho. 10 milyon. Ang narinig niyang usapan ni Tsorizal sa hardin. Nalaman niya ba? Masyado nang delikado ito. Ang pusa, ang cake, ang pekeng bake shop. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay sabay-sabay na nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan na napakapangit, napakasakit. Isang larawan ng kataksilan. Naglakad siya paikot-ikot sa kanyang opisina tulad ng isang tigre na nakakulong sa hawla. Kanino siya lalapit? Sa board of directors? Sila. Na mas pinagkakatiwalaan pa ang kanyang tiwin kaysa sa kanya? Sa pulis? Sila? Na binaliwala lang ang isang attempted murder? Wala. Wala siyang mapagkakatiwalaan. Nag-iisa siya. Napahinto siya sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa mga gusali sa ibaba. Mula sa itaas, ang lahat ay mukhang maliit, hindi mahalaga. Ganoon ang pakiramdam niya ngayon. Maliit. Walang kapangyarihan. At sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang mukha ang pumasok sa kanyang isipan. Ang seryosong mukha ng kanyang hardinero.
Ang mga mata nitong puno ng katiyakan. Ang boses nitong nagsasabing, may laso ng cake. Ang tanging taong nagsabi sa kanya ng totoo. Ang tanging taong sinubukan siyang iligtas. Kinagat niya ang kanyang labi. Nilalabanan ang sariling pride. Siya si Amanda Del Fiero. Hindi siya humihingi ng tulong. Siya ang nagbibigay ng utos. Ngunit ang Amanda Del Fiero na yon ay nasa bingit ng kamatayan. At ang pride ay walang halaga sa harap ng isang libingan. Dinukot niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang numero na ibinigay sa kanya ng head of security para sa lahat ng empleyado. Nakita niya ang pangalan. Firman. Lumabas siya sa balkonahe. Hinahayaan ang malakas na hangin na hagupitin ang kanyang mukha. Huminga siya ng malalim. Pinindot niya ang call button. Pagkatapos ng 2 ring, isang mahinahong boses ang sumagot. Hello? Napapikit si Amanda. Ang pader na bakal na matagal niyang itinayo sa kanyang paligid ay unti-unting gumuho. Sa isang boses na halos pabulong, basag sa takot at pagpapakumbaba, sinabi niya ang mga salitang hindi niya inakalang sasabihin niya kailanman. Firman, tama ka. Kailangan ko ng tulong mo. Sa isang maliit na coffee shop sa kanto, malayo sa mga matang mapanghusga ng kanilang mundo, nagharap si Amanda at Firman, hindi bilang CEO at hardinero, kundi bilang 2 taong pinag-isa ng isang panganib na hindi pa nila lubusang naiintindihan. Pagpasok pa lang ni Amanda, napansin na ni Firman ang pagkakaiba. Wala ang matigas na aura ng isang ehekutibo. Ang suot nito ay simpleng blusa at pantalon, at ang buhok ay nakatali lang. Sa mga mata nito, nakita niya hindi ang kumpiyansa, kundi ang pag-aalala. Salamat sa pagpunta, sabi ni Amanda, umupo sa silyang nasa harapan niya. Tumango lang si Firman, hinintay itong magsalita. Inilabas ni Amanda ang isang kopya ng dokumento mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Ito, isang fund transfer, 10 milyong piso. Hindi ito ang pirma ko. Tinitigan ni Firman ang papel. Hindi niya kailangang maging isang handwriting expert para makita ang katotohanan sa mga mata ni Amanda. Sino pa ang may access sa mga ganitong dokumento? Tanong niya. Ang boses ay kalmado at direkta. Ang Rizal ko. Siya ang CFO at ang assistant ko si Sarah. Pero imposible. Matagal nang nagtatrabaho sa akin si Sarah. Walang imposible, ma'am, sagot ni Firman. Sa mundong ito, lahat ng tao ay may presyo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amanda. Natutunan ko na nga. Huminga siya ng malalim. Hindi ako pwedeng pumunta sa pulis. Hindi rin ako pwedeng magtiwala sa board. Firman, kailangan ko ng mga mata at tainga sa loob ng bahay. Isang taong hindi nila paghihinalaan. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kitang kunin bilang personal bodyguard ko. Diretsong sabi ni Amanda. Iyon ang magiging opisyal na dahilan. Para may karapatan kang sumama sa akin kahit saan. Para mabantayan mo ang bawat kilos nila nang hindi sila nagdududa. Natahimik si Firman. Isang bodyguard. Tila isang biro ng tadhana. Siya, na tinalikuran na ang tungkuling magprotekta, ay muling tinatawag para gawin ito. Ayoko na sanang bumalik sa ganitong klaseng gulo. Mahina niyang sabi, halos para sa sarili lang. Magbabayad ako. Mabilis na sabi ni Amanda. Inaakalang pera ang problema. Umiling si Firman at tinitigan siya ng diretso sa mata. Hindi ito tungkol sa pera. Pero tama ka. May panganib. At hindi ko pwedeng hayaan na lang. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Isang hindi nasasalitang kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Inilahad ni Amanda ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Firman ng isang saglit bago niya ito tinanggap. Ang kamay nito ay malambot, ngunit malamig. Ang pagpisil nito ay mahigpit, isang pagkapit ng isang taong nalulunod. Pagbalik nila sa mansyon, agad silang sinalubong ni Doña Norma sa sala.
Ang ngiti nito ay kasing tamis ng dati, ngunit ang mga mata ay matalim na sumuri kay Firman mula ulo hanggang paa. Amanda, Iha, saan ka galing? At bakit kasama mo siya? Tiya, simula po ngayon, si Firman na ang magiging personal bodyguard ko. Matatag na pahayag ni Amanda. Nawala ang nangiti ni Doña Norma ng isang segundo bago ito muling bumalik, mas pilit na ngayon. Isang hardinero? Sigurado ka ba anak? Baka kumuha na lang tayo ng isang professional mula sa isang security agency. Desisyon ko po ito, Tiya, para mas panatag ang loob ko. Sagot ni Amanda. Hindi nagpatinag. Sumuko si Norma, ngunit bago ito tumalikod, binigyan nito si Firman ng isang tingin. Isang tingin na nagsasabing, nagbabantay ako sa'yo. Lumipat si Firman sa isang maliit na kwarto sa main house, mas malapit kay Amanda. Ang mga sumunod na araw ay naging isang kakaibang sayaw ng pagmamanman at pag-iingat. Kinagabihan, sa home office ni Amanda, magkatabi silang nakaupo sa harap ng isang malaking monitor. Sinusuri ang mga financial records ng kumpanya. Ang hangin ay napuno ng amoy ng kape at ng mamahaling pabango ni Amanda. Ito, turo ni Firman sa isang spreadsheet. Paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ng supplier na ito sa mga maliliit na transaksyon sa loob ng isang taon. At lahat, may approval code na nagmumula sa computer ng tiyo mo. Paano mo? Gulat na tanong ni Amanda. Kahit sinong magaling magtago, laging may naiiwan na bakas. Simpleng sagot niya. Sa isang pagkakataon, sabay nilang inabot ang mouse. Ang kanilang mga kamay ay nagdikit. Naramdaman ni Firman ang init ng balat nito. Isang kuryenteng biglang dumaloy sa kanyang braso. Mabilis na binawi ni Amanda ang kanyang kamay. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa kanyang mga pisngi. Ang katahimikan na sumunod ay mas maingay pa kaysa sa anumang salita. Kinabukasan, sa hardin, iginiit ni Firman na turuan si Amanda ng basic self-defense. Hindi mo kailangang maging kasing lakas ng kalaban mo. Ang kailangan mo lang ay maging mas matalino. Sabi niya, habang itinuturo kung paano makakawala sa isang mahigpit na pagkakahawak sa braso. Hinawakan niya ang pulsuhan nito para ipakita ang tamang teknik. Ang lapit nila sa isa't isa ay nagdulot ng kakaibang tensyon. Naamoy niya ang banayad na amoy ng shampoo sa buhok nito. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Sa isang saglit, hindi ito ang makapangyarihang CEO, kundi isang babaeng natututong lumaban. Nagtama ang kanilang mga mata at sa pagkakataong iyon, pareho nilang naramdaman na ang panganib na kanilang hinaharap ay hindi na lang tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay naging personal na. Nang gabing iyon, muli silang bumalik sa pag-aaral ng mga ebidensya. Ang kanilang target, ang security footage noong araw na dumating ang cake. Tingnan mo, sabi ni Firman, itinuturo ang screen. Mula 1:00 p.m. hanggang 1:30 p.m., burado ang recording. Burado? Paanong nangyari yan? Hindi basta-basta nabubura ang mga yan. Kailangan mo ng highest level access para magawa yan. Paliwanag ni Firman. Mabilis na nag-type si Amanda sa keyboard. Binuksan ang system access logs. Ang kanyang mga daliri ay huminto. Ang kanyang muka ay biglang namutla na parang papel. Sino? Tanong ni Firman. Tumingin si Amanda sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ang user ID. Nakapangalan sa assistant ko. Kay Sarah. Napabuntong hininga si Amanda. Kasabay ng isang panginginig sa kanyang boses. Si Sarah. Pero si Tia Norma ang nagrekomenda sa kanya sa akin. Ang pangalan ni Sarah na inirekomenda ni Tia Norma ay parang isang malaking batong humarang sa daan ni Amanda. Ang bawat koneksyon ay pabalik sa kanyang tiyahin, ngunit ang kanyang isip ay tumatangging tanggapin ang posibilidad na yon. Si Tia Norma na nag-alaga sa kanya, nagpalaki at nagmahal sa kanya na parang tunay na anak? Imposible.
Ang pagkadiskubring ito ay nagtulak kay Amanda na maghalongkat sa mga bagay na matagal nang nakatago. Isang gabi, habang ang buong bahay ay tahimik, pumasok siya sa dating opisina ng kanyang ama. Ang silid ay halos hindi nagagalaw. Isang museo ng mga alaala. Ang amoy ng lumang papel at mahogany wood ay bumalot sa kanya. Binuksan niya ang mga drawer, hinahanap ang kahit anong bagay na maaaring magbigay liwanag. Mga lumang kontrata, mga business plan, mga litrato. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, nakita niya ang isang maliit, itim na leather-bound notebook, ang personal na journal ng kanyang ama. Umupo siya sa malaking silyang balat at binuklat ang mga pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar at matatag. Karamihan sa mga entry ay tungkol sa negosyo, mga pangarap nito para sa kumpanya. Ngunit habang papalapit siya sa petsa ng aksidente nito, nagbago ang tono. May lamat na ang tiwala. Ang kasakiman ay isang ahas na gumagapang kahit sa pinakamalapit sa'yo. At sa isang pahina, ilang araw bago ito namatay, isang entry na nagpatigil sa paghinga ni Amanda. Ang pagtataksil ni N ay mas malalim kaysa sa aking inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay personal. Kailangan kong mag-ingat. N. Sino si N? Norma? Hindi. Hindi maaari. Mabilis na isinara ni Amanda ang journal, tila napapaso. Ang mga salitang iyon ay nagtanim ng isang buto ng mas madilim na takot sa kanyang puso. Samantala, ginamit ni Firma ng sarili niyang paraan. Tumawag siya sa isang dati niyang kontak sa loob ng police force, isang matandang detective na may utang na loob sa kanya. Tol, kailangan ko ng pabor, sabi ni Firman sa kabilang linya habang nakaupo sa dilim ng kanyang kwarto. Isang bake shop na Angel's Bake Shop. Baka may record kayo. At isang pangalan? Sara De Leon, assistant ng CEO ng Del Fierro Corp. Firman, ikaw ba yan? Akala ko nagtatanim ka na lang ng kamote. Biro ng kausap. Sige, titingnan ko. Pero mag-ingat ka. Ang Del Fierro ay malaking pangalan. Baka natatapakan mo na ang mga paa ng mga higante. Matagal na akong sanay dyan, sagot ni Firman. Kinabukasan, habang abala si Amanda sa pag-iisip, isang tawag ang dumating sa kanyang private line, isang hindi rehistradong numero. Amanda Del Fierro? Tanong ng isang nanginginig na boses ng matandang lalaki. Yes, speaking. Ako ito, si Mang Jun, driver ng papa mo dati. May kailangan kang malaman tungkol sa aksidente niya. Hindi iyon simpleng aksidente. Nanlamig ang buong katawan ni Amanda. Ano pong ibig niyong sabihin? Magkita tayo. Sa simbahan sa may kanto, mamayang 5:00. Huwag kang magsasama ng iba. Biglang naputol ang linya. Napatulala si Amanda sa telepono. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, isa pang tawag ang pumasok. Si Firman. Ma'am, kailangan mong umalis dyan ngayon, sabi ni Firman. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin ng pagmamadali. Ang kontak ko, binalaan ako. May mga taong nagtatanong tungkol sa akin. Alam na nilang nag-iimbestiga ako. Habang sila'y nag-uusap, sa maliit na apartment na tinitirhan ni Firman bago siya pumasok sa mansyon, isang pinto ang marahas na bumukas. 2 lalaking nakasuot ng itim ang pumasok at sinimulang halughugin ang lahat. Itinumba nila ang mga cabinet. Ibinalibag ang kutsyon. Winasak ang mga gamit. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Firman ang kanyang apartment. Ang lugar ay sira-sira, isang malinaw na mensahe ng pananakot. Ngunit hindi sila ordinaryong magnanakaw. Walang kinuha na kahit anong dekalidad na gamit. May hinahanap sila, sabi ni Firman nang dumating si Amanda. Hindi na nito napigilan ang sarili na puntahan siya matapos marinig ang nangyari. Anong hinahanap? Tanong ni Amanda. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang mga sugat sa braso ni Firman na nakuha nito sa pag-iwas sa mga bubog.
Napatingin si Firman sa isang bahagi ng sahig na hindi ginalaw, sa ilalim ng isang lumang tabla. Isang bagay na hindi nila alam kung nasaan. Hindi niya sinabi kay Amanda ang tungkol sa USB drive, ang kwento ng kanyang nakaraan, ang kaso ng korupsyon na kumitil sa buhay ng kanyang partner, isang kaso na may koneksyon sa isang shell corporation na, base sa kanyang paunang investigasyon, ay may kaugnayan sa Del Fierro Corp. Sa halip, lumapit si Amanda. Dala ang isang first aid kit. Maingat niyang nilinisan ang sugat sa braso ni Firman. Ang paghipo ng kanyang mga daliri sa balat nito ay nagpadala ng kakaibang init sa kanilang dalawa. "Sorry," mahinang sabi ni Amanda. "Nadamay ka pa dito." "Pinili ko to," sagot ni Firman. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa pagkakataong yon, sa gitna ng wasak na apartment, isang bagong antas ng kanilang koneksyon ang nabuo. Hindi na lang ito tungkol sa proteksyon. Ito ay tungkol sa pag-aalala. Biglang may napansin si Amanda sa salamin na nabasag sa sahig. Isang marka. Isang mensahe na isinulat gamit ang isang pulang lipstick, katulad ng laging gamit ni Tia Norma. "Tigilan mo na." Pareho silang napatingin dito. Ang mensahe ay hindi lang para kay Firman. Iyon ay isang babala para sa kanilang dalawa. At alam nila, ang susunod na hakbang ng kalaban ay hindi na magiging isang simpleng babala lamang. Ang bawat ebidensya ay tila isang sinulid na humahabi sa isang sapot. At sa gitna nito, paulit-ulit na lumalabas ang anino ni Rizal. Sa tulong ng mga koneksyon ni Firman, nakuha nila ang mga bank record. At doon, malinaw na nakita ni Amanda ang katotohanang pilit niyang iniiwasan. Malalaking halaga ng pera ang inililipat mula sa Shell Corporation na natuklasan nila patungo sa isang offshore account. At mula sa account na yon, papunta sa mga kilalang online gambling sites. Malaki ang pagkakautang ni Tio Rizal sa sugal. Milyon-milyon. Ito na ang motibo. Ang kasakiman, ang desperasyon, ang sakit na naramdaman ni Amanda ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang puso. Ang tiyuhin niya, ang tumayong pangalawang ama sa kanya, ang nagturo sa kanya kung paano magbisikleta. Siya pala ang ahas na handa siyang tuklawin para lang sa pera. "Kailangan ko siyang harapin," sabi ni Amanda kay Firman. Ang boses ay basag ngunit may bakal na determinasyon. "Ako, mag-isa." "Masyadong delikado," tutol ni Firman. "Hindi niya ako sasaktan. Tiyo ko pa rin siya," giit ni Amanda. Kahit sa sarili niya ay hindi na siya sigurado. Pero kailangan kong marinig mula sa kanya. Kailangan kong malaman kung bakit. Pumayag si Firman sa isang kondisyon. Maglalagay siya ng maliit na listening device sa kwelyo ni Amanda at mananatili siya sa labas ng silid, handang pumasok anumang oras. Kinagabihan, sa library ng mansyon, ang lugar kung saan madalas silang magbasa ng mga kwento noong bata pa siya, hinarap ni Amanda ang kanyang tiyuhin. Nakaupo si Rizal sa kanyang paboritong leather armchair. Nagbabasa ng dyaryo, tila walang anumang problema sa mundo. "Tiyo," panimula ni Amanda, isinara ang malaking pinto sa kanyang likuran. "Oh, Amanda." "Hija, anong kailangan mo?" sabi nito. Ibinaba ang dyaryo. Ngunit nang makita nito ang seryosong mukha ng pamangkin, bigla itong kinabahan. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Amanda. Inilapag niya ang isang folder sa mesang nasa pagitan nila. Sa loob nito ay ang mga bank statement, ang mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw at pagkakalulong sa sugal. Nang buksan ito ni Rizal, ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. "Amanda, anak, paano? Bakit itiyo? Ang lahat ng ito? Ang 10 milyon? Ang peking pirma? Pati ba ang lason sa cake? Gawa mo rin?" Halos pabulong na tanong ni Amanda. Ang bawat salita ay tila isang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Biglang lumuhod si Rizal sa kanyang harapan. Ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak.
mula sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Amanda. Patawarin mo ako. Totoo, kinuha ko ang pera. Baon na baon ako sa utang. Pero maniwala ka sa akin, hindi ko kayang gawin yon. Hindi ko kayang patayin ka. Hindi ko alam ang tungkol sa lason. Maniwala ka. Ang kanyang pagsusumamo ay puno ng takot. Ngunit hindi ito takot para kay Amanda. Ito ay takot mula sa isang bagay o isang tao na mas malaki pa. Paulit-ulit itong napapatingin sa pinto. Tila may hinihintay na papasok at sasaksakin siya anumang oras. Kung hindi ikaw, sino? Tanong ni Amanda. Hindi makasagot si Rizal. Nanginginig lang ito, umiiling. Ang mga mata ay nanlalaki sa sindak. At sa sandaling iyon, ang pinto ng library ay marahang bumukas. Pumasok si Tia Nurma, may daladalang isang tasa ng tsa. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis at kasing kalma ng dati. Rizal, mahal, heto na ang tsaa mo. Mukhang kailangan mo yan. Napatayo si Rizal, ang takot sa mukha niya ay napalitan ng purong pagkasindak nang makita ang asawa. Nurma, kawawang Rizal, sabi ni Nurma. Ang boses ay malambing pa rin, habang papalapit sa nanginginig na asawa. Palagi na lang siyang gumagawa ng gulo. Laging kailangang linisin ang mga kalat niya. Inabot nito ang balikat ng asawa. Isang gesture na tila nagbibigay ng suporta. Ngunit mula sa labas ng silid, sa pamamagitan ng listening device, narinig ni Firma ng isang bagay na hindi nakita ni Amanda. Ang halos hindi marinig na pag-click ng isang maliit na hiringgilya. Tumingin si Norma kay Amanda. Ang mga mata nito ay nag-iba. Ang pagmamahal at pag-aalala ay naglaho, napalitan ng isang bagay na napakalamig, napakatalim. Ako na ang bahalang mag-ayos nito, mahal ko, sabi ni Norma kay Amanda, ngunit ang mga salita ay para kay Rizal. Naramdaman ni Amanda ang biglang panlalamig sa buong silid. Naintindihan niya. Si Rizal ay hindi ang master, kundi ang tuta, ang utak sa likod ng lahat. Bago pa man siya makakilos, naramdaman ni Rizal ang isang matalim na tusok sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Tumingin siya sa kanyang asawa na may halong gulat at pagtataksil. Bago siya bumagsak sa sahig, walang malay. Napaatras si Amanda, ang takot ay tuluyang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Itinapon ni Norma ang maliit na hiringgilya sa gilid. Tumingin siya kay Amanda. Ang nangiti ay nanatili sa kanyang mga labi. Ngunit ito'y isa ng ngiti na magpapanaginip sa kanya ng masama habang buhay. Ngayon, sabi ni Norma, ang boses ay kalmado pa rin, ngunit may kasamang lason na higit pa sa anumang kemikal. Tayong dalawa na lang ang mag-uusap. Sa sandaling bumagsak si Rizal, alam na ni Firman na tapos na ang usapan. Isang malakas na sipa ang pinakawalan niya sa pinto ng library. Bumukas ito ng may nakakabinging kalabog. Ang eksenang tumambad sa kanya ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Si Amanda, napapaatras sa isang sulok habang si Norma ay kalmadong nakatayo sa tabi ng walang malay na si Rizal, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Firman! Ang tanging nasabi ni Amanda, isang halo ng gulat at ginhawa. Ang pagkagulat sa mukha ni Norma ay tumagal lang ng isang segundo. Mabilis itong napalitan ng isang ngisi. Ang tapat na hardinero, dumating para iligtas ang kanyang prinsesa. Kayong dalawa talaga, bagay na bagay sa isang murang pelikula. Pumalakpak ito ng 2 beses. Mula sa likod ng mga bookshelf at sa terrace, sa labas ng library, 2 malalaking lalaki ang lumabas, kapwa may hawak na bakal na tubo. Amanda! Sa likod ko! Sigaw ni Firman habang inilalagay ang sarili sa pagitan ni Amanda at ng mga papalapit na tauhan. Ang kanyang postura ay nagbago. Nawala ang hardinero, ang lumitaw ay ang dating pulis
alerto at handa. Dalhin niyo ang lalaki, utos ni Norma. Ang boses ay malamig. Huwag niyo munang patayin. Gusto ko siyang maging mensahe. Sumugod ang dalawang lalaki. Ang una ay humampas pababa, gamit ang tubo, isang galaw na malakas, ngunit mabagal. Mabilis na umilag si Firman sa gilid, hinayaan ang tubo na humampas sa sahig na marmol, na lumikha ng malakas na tunog at nag-iwan ng lamat. Gamit ang momentum ng kalaban, sinunggaban ni Firman ang braso nito, ipinilipit ito sa paraang natutunan niya sa daan-daang training at pinatama ang siko nito sa estante ng mga libro. Isang malutong na tunog ng buto ang narinig, kasabay ng isang sigaw ng sakit. Ngunit bago pa man niya matapos ang isa, ang pangalawang lalaki ay nasa likuran na niya. Iwinawas-iwas ang sarili nitong tubo. Firman, likod mo! Sigaw ni Amanda. Mabilis na lumingon si Firman, sinalubong ang paparating na hampas gamit ang kanyang braso. Naramdaman niya ang matinding sakit, tila 1,000 boltahe ng kuryente ang dumaloy sa kanyang buto. Ngunit hindi niya ito ininda. Hinawakan niya ang tubo at sa isang malakas na hila, naagaw niya ito mula sa kamay ng kalaban. Hawak na niya ngayon ang armas. Ang laban ay naging mas pantay. Nakita ni Amanda ang pagkakataon. Habang abala ang mga tauhan kay Firman, tumakbo siya papunta sa pinto. Ngunit si Norma, na kalmadong nanonood lang kanina, ay mas mabilis. Hinarangan nito ang daan, hinila ang buhok ni Amanda, at idiniin ang isang matulis na letter opener sa leeg nito. Isang galaw pa, Firman, sabi ni Norma. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. At duduguin ang sahig na ito ng dugo ng iyong mahal na CEO. Natigilan si Firman. Ang tubo na hawak niya ay tila naging napakabigat. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Amanda at ang malamig na determinasyon sa mga mata ni Norma. Ito ang kahinaan niya. Ito ang laging nagiging kahinaan niya. Ang pag-aalala sa iba. Bitawan mo siya, sabi ni Firman. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Bitiwan mo ang tubo, sagot ni Norma. Walang pag-aalinlangan, binitiwan ni Firman ang bakal na tubo. Gumulong ito sa sahig na may malakas na kalansing, isang tunog na hudyat ng kanyang pagsuko. Sa sandaling iyon, nagpakawala ng isang desperadong sigaw si Firman, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Amanda. Takbo! Amanda! Umalis ka na dito! Takbo! Iyon ang senyales na kailangan ni Amanda. Itinulak niya ng buong lakas ang tiyahin, sapat para makawala sa pagkakahawak nito. Nag-atubili siya ng 1 segundo. Ang puso niya ay gustong manatili para tulungan si Firman, ngunit ang desperasyon sa boses nito ay isang utos na hindi niya kayang suwayin. Tumalikod siya at tumakbo. Ang pagtakas ni Amanda ang naging hudyat para sa dalawang tauhan. Iniwan na nila ang atensyon sa babae at ibinaling ang lahat ng kanilang galit kay Firman. Ang pangalawang tauhan ay sumugod mula sa gilid, isang malakas na tackle na nagpatumba kay Firman. Kahit nasa sahig, lumaban si Firman. Ang kanyang mga kamao at siko ay naging sandata. Napatamaan niya ang isa sa panga. Napasubsob naman niya ang isa pa sa sahig. Ngunit dalawa sila laban sa isa. Habang abala siya sa isa, isang matinding sipa ang tumama sa kanyang tagiliran, nagtanggal ng hangin sa kanyang mga baga. Kasunod nito, isang matigas na bagay ang humampas ng buong lakas sa likod ng kanyang ulo. Ang buong silid ay umikot. Ang mga ilaw ay naging maniningning na mga tuldok. Ang mga tunog ay naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang huli niyang nakita bago siya tuluyang lamunin ng dilim ay ang anino ni Amanda na nawawala sa pinto at ang demonyong ngiti sa mukha ni Norma na tila nagsasabing, "Panalo na ako." Tumatakbo si Amanda na hindi lumilingon. Ang mga luha ay tumatakip sa kanyang paningin, ngunit hindi siya huminto. Ang bawat yabag niya sa pasilyo
ay isang panalangin. Ang bawat paghinga niya ay isang pagsusumamo na sana ay ligtas si Firman. Nakarating siya sa garahe, nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang susi ng kanyang sasakyan. Mabilis niya itong pinaandar at walang pag-iingat na inatras palabas ng gate na nakabukas pa. Pinaharurot niya ang sasakyan sa madilim na kalye, walang patutunguhan. Ang tanging layunin ay ang makalayo. Ilang kanto mula sa mansyon, itinigil niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Doon, sa loob ng sasakyan, tuluyan ng bumuhos ang kanyang mga luha. Ang takot ay hinaluan ng matinding guilt. Iniwan niya siya. Iniwan niya si Firman sa kamay ng mga halimaw. Biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero ang tumatawag. Alam niya kung sino iyon. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. "Kumusta, mahal kong pamangkin?" Ang boses ni Norma sa kabilang linya ay kalmado at masaya na lalong nagpatindig ng kanyang balahibo. "Tia, nasaan siya? Anong ginawa niyo sa kanya?" tanong ni Amanda. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at takot. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawa na nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. "Ang siya ba na tinutukoy mo ay ang matapang mong hardinero? Huwag kang mag-alala. Nandito lang siya. Medyo abala sa ngayon. Gusto mo ba siyang kamustahin?" Bago pa man makasagot si Amanda, may narinig siyang isang mahinang ungol ng sakit mula sa background ni Norma, kasunod ng tunog ng isang malakas na sampal. Napapikit ng mariin si Amanda, kinagat ang kanyang labi para pigilan ang sariling mapasigaw. Bawat tunog ng paghihirap ni Firman ay tila isang kutsilyong direktang tumatarak sa kanyang puso. "Hayop ka! Wala siyang kasalanan dito," sigaw ni Amanda sa telepono. Ang luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Wala. Hija, siya ang pinakamalaking kasalanan sa lahat," malamig na sagot ni Norma. "Kung hindi dahil sa kanya, matagal ka nang tahimik na natutulog sa ilalim ng lupa. Pero huwag kang mag-alala, may pagkakataon ka pang iligtas siya. Ang buhay niya ay nasa mga kamay mo, Amanda." "Anong gusto mo?" "Simple lang. Gusto ko ang lahat," sabi ni Norma. "Bawat piraso ng Del Fierro Corp, ihanda mo ang mga dokumento, isang share transfer agreement, pipirmahan mo ang lahat sa akin, at palalayain ko ang bayani mo." Habang nagsasalita si Norma, nag-vibrate ang cellphone ni Amanda. Isang text message, isang picture message. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang kanyang puso ay tila dinurog. Si Firman, nakatali sa isang silya sa isang madilim na silid na tila bodega. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at may dugo sa gilid ng kanyang labi. Ang damit niya ay punit, ngunit kahit sa litrato, sa gitna ng lahat ng sakit at pagod, nakita ni Amanda ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na hindi pa rin namamatay. Isang tingin ng pagsuway na tila nagsasabing lumaban siya. "Napakagwapong larawan, hindi ba?" tanong ni Norma. Tila alam na alam ang epekto nito sa kanya. Isang souvenir mula sa kanyang katigasan ng ulo. "Pakawalan mo siya!" Halos paos na nasigaw ni Amanda. Ang isang kamay ay nakakuyom sa manibela. "Ibibigay ko ang gusto mo, ang pera, ang kumpanya, lahat. Huwag mo lang siyang sasaktan." "Magaling," sabi ni Norma. Ang boses ay puno ng kasiyahan ng isang mananalo. "Gusto ko ang tunog niyan, ang tunog ng isang Amanda Del Fierro na natutong lumuhod." May narinig si Amanda na kaluskos sa kabilang linya. "Maghintay ka sa text ko. Ibibigay ko sa iyo ang address ng isang bodega kung saan tayo magkikita. Bukas ng gabi, dalhin mo ang lahat ng dokumento, pirmado na." "Magdadala ako ng abogado." "Hindi." Mabilis at matigas na putol ni Norma. "Walang abogado, walang pulis, walang kahit sino. Mag-isa kang pupunta." Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Amanda. "Naiintindihan mo ba, Amanda?"
Pagpapatuloy ni Norma, ang bawat salita ay tila isang patak ng lason, isang tawag sa pulis, isang maling galaw, isang pagdududa lang na may kasama ka. At ang susunod na litratong matatanggap mo ay ang bangkay na ng hardinero mo. Hindi na hinintay ni Norma ang sagot. Ibinaba na nito ang tawag. Naiwan si Amanda sa loob ng kanyang sasakyan, sa gitna ng kadiliman, habang ang katahimikan ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Ang screen ng kanyang cellphone ay nanatiling bukas, nagliliwanag sa kanyang mukha na basang-basa ng luha. Nakatitig siya sa litrato, sa mukha ni Firman, sa kanyang mga matang puno ng paglaban. Ang utos na takbo Amanda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit ngayon, ang tanong na bumabagabag sa kanya ay hindi na kung paano tatakbo, kundi kung paano siya babalik sa gitna ng apoy para iligtas ang taong sinunog ang sarili para lang makatakas siya. Ang bawat oras na lumilipas ay tila isang martilyong pumupukpok sa dibdib ni Amanda. Nakakulong siya sa isang murang motel sa labas ng syudad, isang lugar na walang sinuman ang mag-aakalang hahanapin siya. Ang 4 na sulok ng kwarto ay tila lumiliit. Sinasakal siya ng sarili niyang mga iniisip, ng sarili niyang kasalanan. Wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang impluwensya. Ang pangalang Del Fierro, na dati kayang magbukas ng kahit anong pinto, ngayon ay isa na lang walang laman na salita. Sinubukan niya. Sa gitna ng kanyang takot, sinubukan niyang lumaban sa paraang alam niya. Tinawagan niya ang mga miyembro ng board na itinuturing niyang mga kaibigan, mga taong nakasama ng kanyang ama sa pagbuo ng kumpanya. "Tito Miguel, kailangan ko po ng tulong," sabi niya sa telepono. Ang boses ay desperado. "Si Tia Norma, may masama siyang plano. Kinidnap niya si Amanda, iha." Putol sa kanya ni Don Miguel. Ang boses nito ay malamig at formal, malayo sa dati nilang pagiging malapit. "Nakausap na namin ang Tia Norma mo. Nalaman namin ang tungkol sa iyong mental instability. Ang stress ng pagpapatakbo ng kumpanya, nakakaapekto na sa'yo. Magpahinga ka muna, Amanda. Kami na muna ang bahala sa lahat." Ibinaba nito ang tawag. Sinubukan niya ang isa pa, isang abogadong matagal nang nagsisilbi sa kanilang pamilya. Hindi man lang nito sinagot ang tawag niya. Isa-isa, tinalikuran siya ng lahat. Ang mga taong dati yumuyuko sa kanyang harapan ay siya na ngayong nagtataboy sa kanya. Mabilis kumilos si Norma. Siniraan siya. Ginawa siyang baliw sa mata ng lahat. At naniwala sila. Mas pinaniwalaan nila ang matamis na ngangiti at mga pekeng luha ng isang demonyo kaysa sa kanya. Napahagulhol si Amanda. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa unan at sumigaw ng walang tunog. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sakit. Nang tumigil siya sa pag-iyak, ang kanyang mga mata ay napadako sa isang bagay na nakasabit sa likod ng pinto. Ang jacket ni Firman. Ang maruming jacket na suot nito ng gabing iyon na iwan sa kanyang sasakyan sa gitna ng pagmamadali. Dahan-dahan siyang tumayo at kinuha ito. Niyakap niya ang jacket, isiniksik ang kanyang mukha dito. Naamoy niya ang pinaghalong amoy ng lupa, pawis, at ang kakaibang amoy na tanging kay Firman lang, ang amoy ng kaligtasan. Naalala niya ang kanilang mga sandali, ang paghawak nito sa kanyang kamay para ituro ang self-defense, ang init ng kanilang mga daliri nang magdikit sa ibabaw ng mouse. Ang seryosong tingin sa mga mata nito nang sabihin nitong, "Pinili ko to." At ang huling sigaw nito, "Takbo, Amanda." Muli na namang bumuhos ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, ito'y mga luha ng matinding pagsisisi. "Patawarin mo ako, Firman," bulong niya sa hangin. "Patawarin mo ako." Hindi na niya kaya. Ayaw na niyang lumaban. Anong silbi ng isang kumpanya kung ang kapalit naman nito ay ang buhay ng isang taong inosente? Ang buhay ng nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng tunay na katapatan sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa.
Isang tao lang ang naisip niyang maaring makinig sa kanya nang walang panghuhusga. Nagmaneho siya papunta sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na subdivision. Ang bahay ni Manang Celia, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ang tanging natitirang koneksyon niya sa kanyang nakaraan, sa kanyang mga magulang. Pagbukas pa lang ni Manang Celia ng pinto at makita ang itsura ni Amanda, ang magulong buhok, ang namumugto at mapupulang mata, ay niyakap na siya nito ng mahigpit. Doon, sa mga bisig ng matanda, tuluyan ng gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Amanda. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Ikinuwento niya ang lahat. Ang lason, ang pekeng pirma, ang pagtataksil, ang pagkidnap kay Firman, ang banta ni Norma. Nakikinig lang si Manang Celia. Ang kanyang muka ay puno ng awa at pag-aalala. Hinahaplos ang likod ni Amanda. Wala na po akong magagawa, Manang, sabi ni Amanda sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ibibigay ko na lang po ang gusto niya. Ibibigay ko na ang kumpanya. Para lang matapos na to. Para lang mailigtas si Firman. Hindi nagsalita si Manang Celia. Tumayo lang ito at ipinagtimpla siya ng isang tasang mainit na tsokolate. Tulad ng ginagawa nito nung bata pa siya kapag siya'y nadadapa at nasusugatan. Nang gabing iyon, pabalik sa motel. Nagbukas si Amanda ng kanyang laptop. Naroon na sa email niya ang mga dokumento mula sa abogado ni Norma. Binuksan niya ang file. Sa ibabaw ng dokumento, nakasulat sa malalaking letra, Deed of Absolute Sale. Ang pamana ng kanyang ama. Ang pinaghirapan nito, ang buhay nito, ibibigay niya sa kamay ng isang mamamatay tao. Ngunit sa isip niya, nakikita niya ang mukha ni Firman. Ang mga pasang natamo nito para sa kanya. Ang mga matang nagsasabing lumaban siya, kahit na ang katawan nito ay sumusuko na sa sakit. Ano ang halaga ng mga gusali at numero kung ang kapalit ay ang buhay ng isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng katapatan? Isang pamanang isusuko sa kamay ng isang demonyo para sa kaligtasan ng isang anghel na tagapagbantay. Iyon ang naging desisyon niya. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa luma at maingay na printer ng motel. Ang bawat pagprint ng pahina ay tila isang pagpatak ng buhangin sa hourglass ng buhay ni Firman. Bawat tunog ng makina ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Inilatag niya ang makakapal na dokumento sa ibabaw ng maliit at gumigiwang na mesa. Ang bigat ng mga papel ay tila bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Dinampot niya ang isang murang ballpen. Ang kanyang kamay, na sanay pumirma ng mga multimilyong kontrata nang walang panginginig, ay nanginginig ngayon na parang isang dahon sa gitna ng bagyo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim. Para sa'yo to, Firman. Idiniin niya ang dulo ng ballpen sa linya sa ibabaw ng kanyang pangalan. Ang tinta ay malapit nang dumampi sa papel. Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang biglang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Napapitlag si Amanda. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Nabitawan niya ang ballpen. Sino? Paano siya nahanap dito? Mga tauhan ba ni Norma? Dumating na ba sila para tapusin siya? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Ang bawat hakbang ay maingat. Sumilip siya sa maliit na butas ng pinto, ang peephole. Ang kanyang pag-aalala ay napalitan ng matinding pagtataka. Sa labas, nakatayo si Manang Celia. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Manang, paano? Paano niyo po ako nahanap? Hindi sumagot si Manang Celia. Ang mga mata nito ay nakatuon sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Sa ballpen na nahulog sa sahig. Nauunawaan nito ang lahat sa isang tingin lang. Pumasok ito sa loob ng kwarto, may dalang isang luma at maalikabok na baul na gawa sa kahoy halos kasinlaki ng isang kahon ng sapatos. Diretso itong naglakad patungo sa mesa. At sa isang kilos na puno ng kahulugan,
Maingat nitong inilapag ang baul sa ibabaw mismo ng mga papeles, tinatakpan ng linya kung saan dapat pipirma si Amanda. Tumingin ito kay Amanda. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagay na matagal nang nawala kay Amanda. Pag-asa. Bago ka sumuko, sabi ni Manang Celia. Ang boses nito ay nanginginig ngunit matatag. Kailangan mo munang makita ang iniwan ng iyong ama. Nakatitig si Amanda sa lumang baul na nasa ibabaw ng mga dokumento ng pagsuko. Ang kahoy nito ay may mga ukit na pamilyar sa kanya, mga disenyong paborito ng kanyang ama. Ito ang baul na palaging nakakandado sa ilalim ng kama ng kanyang mga magulang. Ang baul na sinasabi ng kanyang ama na naglalaman ng pinakamahahalagang kayamanan ng pamilya. Ano po ito, Manang? Tanong ni Amanda. Ang boses ay halos pabulong, hindi sumagot si Manang Celia. Sa halip, kinuha nito ang isang maliit at kalawangin ng susi mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Amanda. Nanginginig ang mga kamay ni Amanda habang tinatanggap ang susi at isinasak ito sa kandado. Isang mahinang klik ang narinig at ang baul ay bumukas. Sa loob, walang mga alahas o pera. Ang tanging laman nito ay isang solong bagay, ang itim na leather-bound notebook na nakita niya sa opisina ng kanyang ama. Ang journal nito. Bakit po? Ang iyong ama. Nagsimulang magsalita si Manang Celia, ang boses ay puno ng emosyon. Bago siya mawala, ibinigay niya sa akin ang susi. Ang sabi niya, Celia, kung may mangyaring masama sa akin, itago mo ito. Ibigay mo lang kay Amanda. Sa oras na kailanganin niya ng husto. Sa oras na malaman niyang hindi lahat ng nakangiti ay kaibigan. Kinuha ni Amanda ang journal. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito isinara. Binuklat niya ito hanggang sa mga huling pahina. Ang mga pahinang puno ng takot at pagdududa. At doon, sa pinakahuling e-entry na isinulat isang gabi, bago ang aksidente, nakita niya ang mga salitang magbabago sa lahat. Sigurado na ako. Si Norma, hindi si Rizal. Si Rizal ay mahina, isang sunod-sunuran lang. Ngunit si Norma, ang kanyang galit ay malalim. Naniniwala siyang ninakaw ko ang negosyo na dapat ay para sa pamilya niya. Narinig ko siyang may kausap sa telepono tungkol sa preno ng sasakyan ko. Diyos ko, patawarin mo sila. Amanda, anak, kung nababasa mo ito, mag-ingat ka sa iyong tiya. Ang kanyang yakap ay may kasamang lason. Ang journal ay nahulog mula sa mga kamay ni Amanda. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang kanyang ama, hindi ito na aksidente. Pinatay siya. At ang pumatay sa kanya ay ang parehong taong nag-alaga sa kanya, nagpakain at yumakap sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang sakit sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan. Ang lungkot ay naging isang nag-aapoy na galit. Ang mga luha ng kawalan ng pag-asa ay naging mga luha ng puot. Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Ang babaeng gustong sumuko kanina lang ay naglaho na. Ang humalili sa kanya ay isang anak na uhaw sa hustisya. Kailangan nating bumalik sa mansyon, sabi ni Amanda. Ang boses ay matatag at malamig na parang yelo. May sinabi pa siya dito. Itinuro niya ang journal. May iniwan akong pruweba. Isang tape recording ng aming pag-uusap. Itinago ko sa likod ng aking larawan. Biglang isang malakas na katok ang muling narinig nila sa pinto. Mas malakas at mas apurado kaysa sa nauna. Nagkatinginan si Amanda at Manang Celia, parehong nanigas sa takot. Dahan-dahang lumapit si Amanda sa pinto. Dinampot ang isang bakal na florera bilang armas. Sino yan? Isang pamilyar na boses, bagamat pagod at hirap ang sumagot. Amanda, ako to. Firman. Halos mapaluhod si Amanda sa ginhawa. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa kanyang harapan si Firman. Ang damit niya ay punit at marumi.
Ang kanyang mukha ay may mga pasa at sugat. Ngunit nakatayo siya. Buhay siya. Hindi na nagsalita si Amanda. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa dibdib nito. Nilalanghap ang amoy nito. Sinisigurong totoo ito na hindi siya isang panaginip lang. Paano? Iyon lang ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Isa sa mga bantay. Naging pabaya. Nakakuha ako ng pagkakataon. Simpleng sabi ni Firman. Ang kanyang mga braso ay marahang yumakap pabalik kay Amanda. Isang yakap na nagbibigay proteksyon. Okay ka lang? Hindi ka nila sinaktan. Umiling si Amanda. Humiwalay sa pagkakayakap at hinawakan ng pisngi nito. Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Ipinakita niya rito ang journal. Ipinabasa niya ang huling entry. Ang galit sa mga mata ni Amanda ay sinabayan ng isang malamig na determinasyon sa mga mata ni Firman. Ang kanilang mga layunin ay naging isa. Kailangan nating makuha ang tape na yon, sabi ni Firman. Sa gitna ng gabi, gamit ang daan sa likod na alam ni Manang Celia, lihim silang nakapasok sa mansyon. Tahimik ang buong bahay. Marahil ay nasa bodega pa si Norma, naghihintay sa pagsuko ni Amanda. Diretso sila sa opisina ng ama ni Amanda. Doon, sa dingding, ay nakasabit ang isang malaking oil portrait nito, nakangiti at tila nagbabantay. Sabi niya, sa likod ng larawan, bulong ni Amanda. Maingat na ibinaba ni Firman ang mabigat na painting. At sa likod nito, tulad ng sinabi sa journal, ay isang maliit at halos hindi mapansing safe na nakabaon sa pader. Isang combination lock. Ang birthday niya, sabi ni Amanda. Naaalala ang isang lumang kwento ng kanyang ama. Mabilis niyang inilagay ang mga numero. Isang click. Bumukas ang safe. Sa loob, nakita nila ang isang lumang cassette tape. May label na NK, utang. Ngunit hindi lang yon ang nandoon. Sa ilalim ng tape ay isang makapal at nakatuping dokumento na may selyo ng isang law firm. Kinuha ito ni Amanda. Binuklat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito ay isang huling habilin. Isang pangalawang bersyon ng testamento ng kanyang ama. Ginawa isang araw bago ito namatay. At malinaw na nakasaad sa isang probisyon. Sa kaganapan ng aking biglaang pagkamatay, ang lahat ng aking shares at voting rights sa Del Fierro Corp ay hindi kailanman maaaring ilipat o mapunta sa kontrol ni Rizal at Norma Monteverde. Sa anumang dahilan, hawak na nila ngayon ang lahat, ang patotoo, ang ebidensya at ang sandatang legal para bawiin ang lahat. Ang laro ay tuluyan ng bumaliktad. Ang boardroom ng Del Fierro Corp ay puno ng tensyon. Nakaupo sa paligid ng mahabang mahogany table ang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga muka ay maskara ng pilit na simpatsya at profesionalismo. Sa dulo ng mesa, si Amanda. Pumasok siya sa silid na tila isang anino ng dati niyang sarili. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang deed of absolute sale. Ang kanyang pagsuko, ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Norma. Ang kanyang itsura ay kabaligtaran ng kay Amanda. Siya ay kalmado, matagumpay, at nakasuot ng damit na tila para sa isang selebrasyon. Sa likod niya ay ang kanyang abogado. Amanda Hija, sabi ni Norma. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Mabuti naman at natauhan ka. Ito ang tamang gawin para sa kapakanan ng lahat. Lumapit si Norma sa mesa. Ang mga mata ay nag-aalab sa tagumpay habang tinitingnan ang mga dokumento. Dahan-dahan niyang inabot ang folder, ang kanyang mga daliri ay malapit nang dumampi sa simbolo ng kanyang ganap na panalo. Hindi pa tapos ang lahat, sabi ni Amanda. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw, sapat para marinig ng lahat sa silid.
Nagsalubong ang kilay ni Norma. Anong ibig mong sabihin? Sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng boardroom ay muling bumukas ng may puwersa. Pumasok si Firman. Ang mga pasa sa kanyang mukha ay nagsisilbing paalala ng karahasang kanyang dinanas, ngunit ang kanyang tindig ay matatag at hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay dalawang unipormadong pulis na mabilis na pumwesto sa magkabilang gilid ng pinto, hinaharangan ang anumang labasan. Ang reaksyon sa silid ay agaran. Ang mga miyembro ng board ay nagulat. Ang abogado ni Norma ay napaatras at si Norma, sa unang pagkakataon, ay nawalan ng kulay. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng isang anyo ng pagkalito at nagsisimulang takot. Ang anyo ni Amanda ay biglang nagbago. Ang babaeng mukhang talunan kanina ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang likod ay muling naging tuwid at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na matagal niyang kinimkim. Tapos na ang pagpapanggap tiya, malamig niyang sabi. Mula sa kanyang bag, inilabas ni Amanda hindi ang ballpen para pumirma, kundi ang isang maliit at lumang cassette player. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Ang bawat galaw niya ay deliberate, puno ng bigat. Ano yan? Anoong kalokohan ito, Amanda? Sigaw ni Norma. Ang kanyang boses ay may bahid na ng pagkasindak. Hindi sumagot si Amanda. Pinindot lang niya ang play button. Isang kaluskos ang unang narinig at pagkatapos, ang boses ng kanyang ama nanginginig at puno ng takot. Norma, wag mong gawin to. Pamilya tayo. Kasunod nito, ang boses ni Norma mas bata ngunit kasing lamig at kasing laso ng ngayon. Pamilya, kinuha mo ang lahat ng dapat ay sa amin. Ang negosyo, ang pera, ang respeto. Ngayon, babawiin ko ang lahat, unti-unti. Anong gagawin mo? Tanong ng ama ni Amanda. May sira ang preno ng sasakyan mo, bayaw. Isang maliit na sira. Sana ay mag-ingat ka sa iyong pagmamaneho bukas, sagot ni Norma, na sinundan ng isang mahina at nakakakilabot na halakhak. Pinindot ni Amanda ang stop. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin kay Norma. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangingilabot at hindi makapaniwala. Ang kalmadong maskara ni Norma ay tuluyan ng nabasag. Ang kanyang mukha ay namula sa matinding galit. Hindi totoo yan. Gawa-gawa niyo lang yan. Isang desperadong pagtatangka mula sa isang baliw. Baliw? Tanong ni Amanda. Ang kanyang boses ay tumaas. Ako ba ang baliw? O ang babaeng pumatay sa sarili niyang bayaw? Ang babaeng nagtangkang lasunin ang sarili niyang pamangkin para sa pera? Ang babaeng nagpabugbog sa isang inosenteng tao? Dapat sa amin ang lahat ng ito. Sigaw ni Norma, tuluyan nang nawala sa sarili. Ang kanyang pinakatatagong galit at inggit ay sumabog na parang isang bulkan. Matagal ko itong pinlano. Bawat ngiti, bawat yakap, lahat yon ay bahagi ng plano. At ikaw, dinuro niya si Amanda, ikaw ang pinakahuling hadlang. Dapat ay namatay ka na kasama ng walang kwenta mong ama. Sa sobrang galit, sumugod si Norma paikot sa mesa, akmang sasaktan si Amanda. Ngunit bago pa man siya makalapit, mabilis na humarang si Firman. Hinawakan ang kanyang mga braso nang may sapat na lakas para pigilan siya. Lumapit ang mga pulis. Ang tunog ng pag-click ng posas sa mga pulsuhan ni Norma ay ang pinakamatamis na musikang narinig ni Amanda. Hindi pa tayo tapos, Amanda! Sigaw ni Norma habang kinakaladkad siya palabas. Hindi pa tayo tapos! Humarap ito sa huling pagkakataon bago tuluyang mawala sa pinto. Tumingin ito ng diretso kay Amanda at sa mga mata nito nakita ni Amanda ang isang pangako. Isang pangako ng walang hanggang paghihiganti. Ang mga miyembro ng board ay isa-isang tumayo, hindi makatingin kay Amanda. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya. Walang nagsalita.
Tahimik silang umalis. Iniiwan si Amanda sa gitna ng silid na naging saksi sa kanyang pagbagsak at sa kanyang muling pagbangon. Nang sa wakas ay wala ng tao, naiwan silang dalawa ni Firman sa malawak at tahimik na boardroom. Tumingin si Amanda sa paligid, sa mga iniwang papeles, sa nabaling tensyon. Isang malalim na hininga ng pagod at kaluwagan ang kumawala sa kanya. Lumapit si Firman sa kanyang tabi. "Tapos na," mahina niyang sabi. Tumingin si Amanda sa kanya, sa mga pasang nagsisimula na ng maghilom, sa mga matang hindi siya iniwan, at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, sa gitna ng gulo at pagkawasak, naramdaman niyang ligtas siya. Ilang linggo na ang lumipas, ang unos ay dumaan na, at ang kalmadong liwanag ng araw ay muling sumikat sa Del Fierro Corp. Ngunit ang liwanag na yon ay iba na. Mas mainit, mas totoo. Ang dating malamig at halos hindi maabot na CEO ay madalas na ngayong nakikitang naglalakad sa mga pasilyo ng kumpanya, hindi para mag-inspeksyon, kundi para kumustahin ang kanyang mga empleyado. Ngumingiti siya, tinatawag sila sa kanilang mga pangalan at tinatanong ang tungkol sa kanilang mga pamilya. Ang pader na bakal na dating nakapalibot sa kanya ay tuluyan ng gumuho, pinalitan ng isang tulay na gawa sa respeto at tunay na pag-aalala. Isang hapon, bago umuwi, dumaan muna si Amanda sa ospital. Sa isang pribadong silid, nakaratay ang kanyang tsurizal, mahina at lubos na nagsisisi. Ang dating kumpiyansa nito ay naglaho na, napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Umupo si Amanda sa tabi ng kama nito. Hindi galit ang nasa puso niya, kundi isang uri ng malungkot na pagtanggap. "Patawarin mo ako, Amanda." "Anak," hirap na sabi ni Rizal. Ang mga luha ay namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Nabulag ako. Nagpadala ako sa takot, sa kasakiman." Hinawakan ni Amanda ang kamay nito, isang gesture na ikinagulat ng kanyang tiyuhin. "Pinapatawad na kita, tiyo." Mahina niyang sabi, "Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para makalaya na ako sa sakit na idinulot ng nakaraan." Pag-alis niya sa ospital, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya. Napatawad na niya ang kahinaan ng kanyang tiyuhin. Nahaharap na sa hustisya ang kasamaan ng kanyang tiyahin. Ang kumpanya ay ligtas. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang piraso pa rin na tila kulang. Isang piraso na alam niyang matatagpuan lang sa isang lugar. Nagmaneho siya pauwi sa mansyon, ngunit hindi siya pumasok sa loob ng malaking bahay. Dumiretso siya sa hardin. Ang hardin sa hapon ay payapa. Ang mga bulaklak ay namumukadkad, at ang amoy ng damo ay sariwa. Sa lugar na yon, kung saan nagsimula ang kanyang bangungot, dun din niya inaasahang matatagpuan ang simula ng kanyang bagong buhay. At natagpuan niya ito. Sa tabi ng maliit na kubo sa dulo ng hardin, nakita niya si Firman, ngunit hindi ito nag-aalaga ng halaman. Inaayos nito ang laman ng isang luma at gastado ng backpack. Ang iilang damit nito, isang libro, ang kanyang mga gamit. Isang malamig na takot ang biglang gumapang sa puso ni Amanda. Aalis siya. "Aalis ka?" tanong ni Amanda. Lumalapit. Napalingon si Firman, bahagyang nagulat. "Ma'am Amanda, tumayo ito ng tuwid. Tapos na ang trabaho ko dito. Ligtas ka na. Ang kumpanya ay maayos na. Panahon na para bumalik ako sa dati kong buhay." "Dati mong buhay?" ulit ni Amanda. "Ang pagtatago? Ang pag-iisa?" Napayuko si Firman, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Hindi ako bagay dito, Amanda. Isa kang CEO. Mayaman, makapangyarihan. Isa lang akong hardinero." Lumapit si Amanda. Huminto sa mismong harapan niya. Inabot niya ang kamay nito, ang kamay na magaspang at may kalyo, ang kamay na sumalo sa kanya nang siya'y babagsak na.
Hindi mo ba naiintindihan, Firman? Sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Bago ka dumating, ang buhay ko ay parang isang perpektong salamin. Makintab sa labas, pero malamig at walang buhay. Nakakulong ako sa sarili kong tore, tinitingnan ang mundo mula sa itaas, pero hindi ko nararamdaman. Ikaw ang bumasag sa salamin na yon. Ipinakita mo sa akin kung ano ang totoo. Tumingin siya nang diretso sa mga mata nito, hinahayaan nitong makita ang lahat ng nasa kanyang puso. Hindi lang buhay ko ang iniligtas mo, Firman. Iniligtas mo ang kaluluwa ko. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Firman. Ang pag-aalinlangan ay unti-unting napalitan ng pag-unawa ng isang emosyong matagal na nitong itinatago. Akala ko, nagsalita si Firman, ang boses ay halos pabulong. Akala ko, tapos na akong maniwala sa mga tao na ang mundo ay puno lang ng kasinungalingan. Pero ikaw, tinuruan mo akong umasa ulit. Dahan-dahang itinaas ni Firman ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Amanda. Ang paghipo nito ay mas banayad pa kaysa sa mga talulot ng rosas sa kanilang paligid. At doon, sa gitna ng hardin kung saan nagsimula ang lahat, sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pasasalamat, ng pangako, at ng isang bagong simula. Isang tahimik na pag-amin na ang kanilang mga wasak na piraso ay magkasamang bubuo ng isang bagay na mas maganda at mas matatag. Nang sila'y maghiwalay, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay, nakatingin sa isa't isa na tila ngayon lang talaga sila nagkita. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Firman. So anong susunod na plano, Ma'am CEO? Ngumiti pabalik si Amanda, isang ngiti na malaya, masaya, at puno ng pag-ibig. Ang plano ay Amanda na lang at sa tabi mo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Amanda at Firman. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama nila. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang kanilang mga pagsubok, kanilang mga luha, at kanilang tagumpay. Bawat kabanata na aking isinulat ay isang paglalakbay din para sa akin. Kasama ninyo akong kinabahan, nagalit, nasaktan, at umasa para sa kanila. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa ating lahat na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok at kung minsan, ang pinakamalaking banta ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Ngunit higit sa lahat, ipinakita sa atin ni na Amanda at Firman na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan sa buhay, kundi sa busilak na puso at sa tapang na manindigan para sa tama at para sa minamahal. Ito ay isang kwento ng pag-asa, isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay maaring matagpuan sa mga lugar na hindi natin inaasahan at ang pagpapatawad sa iba at sa ating sarili ang siyang tunay na susi sa isang mapayapang bagong simula. Sana po ay nag-iwan ng isang mahalagang aral at inspirasyon sa inyong mga puso ang kwentong ito. Hangad ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang inyong paboritong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong isipan? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagsulat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po at mag-iingat kayong palagi.